yung buhay mo. The wound of ignorance. No? Sinishare ko na po sa series of catechism. Kung hindi kayo nakasunod, dun sa YouTube channel natin, nandun po yung series of catechism in relation to the wound of ignorance. Dahil may 7 na sinishare ko base sa aklat ni Father Chad Referger. So, inarit ko lang at yung 7. Ito yung 7 po, mga kapatid. Una, ignorance is the wound of original sin. Resulta pala itong pagka-ignorante natin. Bakit we ignore the truth? Alam natin yung katotohanan, but we ignore the truth. Bakit ignorant tayo? It is the wound of original sin. Hindi tayo tatanggap sa ating kasalanan. We keep on justifying. It is the wound of original sin. Ignorance is the wound of original sin. Yan po ang unang punto. The first bullet. The second, sin deepens ignorance. Alam nyo, sinishare ko po ito ng 1 buwan na nakalipas. At alam nyo, nakatulong po ito personal sa akin. No? Kaya nga sinishare ko sa inyo lahat. Pangalawa na punto, sin deepens our ignorance. Yung kasalanan natin, ignorante na tayo, yung mismong kasalanan natin, deepens our ignorance. Nakapalala pa sa ating pagka-ignorante. Pangatlo, sin begins in our perception and memory. Di ba? Yung kasalanan natin nagsimula sa isipan natin at sa ating memory. Tingnan nyo yung mga asawa, matagal na ng ex, makakita kayo. Yung asawa, yung husband, wag kang lumapit doon ha. Because sin begins in perception and memory. Hindi lang sa perception mo, pati na sa nakaraan mo. Makarelate kayo? Sinishare ko po ito sa inyo para ma-aware tayo. It will lead us to self-awareness. Kapag hindi ka aware nito, hindi ka mababago. Hindi ka mababago. Pang-apat na bullet, the will forces the intellect into sin. So may dalawang higher faculty ang tao, intellect and will. Anong sabi dito? The will forces the intellect to sin. Di ba? Yung will mo, mag-force sa ating isipan to justify your fault, to justify our sinfulness. Bakit ka humanap ng iba? Humanap yung iba, humanap yung asawa, yung tatay mo, humanap ng iba. Hanap din ako ng iba. You justify. Di ba? Why sukod sa baos? Ay, sukod sa baos. Nangabit siya, mangabit sa ko. Siya rin ay kamao. The will forces the intellect to justify your fault. Yan pong pang-apat. At inelaborate ko po ito sa mga series of catechism natin. Pang-5, habitual sin enriches ignorance. Yung habitual natin na kasalanan, paulit-ulit nating mga kasalanan, mga kapatid, it rooted. Parang kahoy, malaki na yung ugat. Mahirapan na tayo sa pagkuha. Kailangan na natin ng bakho. Kailangan na natin ng heavy equipment. Pang-7, nandito ignorant tayo, may demonyo pa. Pang-6, may demonyo pa. The demons manipulate our perception and memory. Di ba? Ignorante pa tayo, sino ba tutulong sa atin? We are ignorant. And then, may demonyo pa. Demons manipulate your perception and memory. I-manipulate pa niya ng demonyo, i-amplify niya, intensify pa. Yung negative thoughts mo, sisirain tayo Sira na tayo, meron pang demonyo na higit pang sira, puro na tayo may sira. Di ba? Pang-7, the 3 Ds of demon's strategy. Dinidiscuss ko na. Deception, division,
diversion, and discouragement. So dito na ako, how to counter our ignorance. Ready na kayo? So ito yung mga isang linggo siguro ito, i-discuss natin. How to counter our ignorance. And the demons, how to encounter. Ready na kayo? Ito po, ang sabi ng ating simbahan po. How to counter this ignorance. And the unclean spirit, how to counter this? Sad reality. No. Ito po ang sagot ng ating sa aklat na ito. Ito. Ang ganda ng sagot. Si Kristo lang po yung sagot. No? So, huwag mag-alala dahil i-elaborate natin ito sa sunod na araw. Dahil 4 minutes na lang yung natira. Pasensya na kayo ha. Gusto ko na matuto kayo. No? We need to sacrifice. Amen. The more you sacrifice, the more you sanctify yourselves. Ating isi-share ko sa inyo, hindi po yung personal ko na opinion. Ito po ay official teachings ng simbahan. How to counter the wound of ignorance. John chapter 1 verse 17. Ito yung premise natin na talata. John chapter 1 verse 17. For the law was given to Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. How to counter this ignorance and the demons through the grace and truth. Dalawa lang yung dala ni Kristo, grace and truth. John chapter 1 verse 17. Dito tayo sa grace ha. I-summarize ko muna ha. May tinatawag sanctifying grace and actual grace. Ano? Sanctifying grace and actual grace. So mag-highlight muna ako sa grace. No? Ignorance that is rooted in sin is not merely a lack of information. It is a darkening of the intellect. Ano yung ignorance? Darkening. Yung isipan natin ay madilim na. No? Human effort, study, and experience can lessen surface of ignorance. Yung effort mo paggawa ng mabuti sa pag-aral, mga experience karanasan natin can lessen the surface of ignorance. Only the surface, not the totality. But they cannot heal the wounded mind on their own effort. What is needed is divine light. What is needed? Divine light. The grace of God is the divine light. When you go to the sacrament of confession, you receive the sanctifying grace, being destroyed by our mortal sins. No? So, sunod na araw, i-discuss ko yung sanctifying grace at the actual grace, kind of graces, para ma-enjoy kayo why you go to the sacrament of reconciliation. Sasabihin ninyo, kailan natin natanggap ang sanctifying grace? Magtanong kayo, kailan? Sa sacrament of baptism, confirmation. Nakasal kayo, you receive sanctifying grace. Bakit nagkahiwalay sila? Because you never received the grace of perseverance. Saan natin makukuha yung grace of perseverance? Dito, sa sacrament of confession. Make a regular confession. You receive the sanctifying grace. At one of the description of sanctifying grace is habitual grace. Ano yung sanctifying grace? Habitual grace. May habitual sin tayo, pero matanggap natin sa sacrament of reconciliation, habitual grace. Ano yung habitual grace? Routine ba? Paulit-ulit ba? Hindi. Habitual grace is permanence.
Ano yung permanence? Dito, sa pagpasok mo sa simbahan, mabuti ka, mabait ka. Pag uwi mo sa bahay, mabait ka sa asawa mo. Mabait ka sa manugang mo. Mabait ka sa mga anak mo. Sa trabaho, mabait ka rin. Yan po, permanence. It is a manifestation that the sanctifying grace is in you. Habitual gift. Habitual grace. Kung dito lang, mabait ka dito, pag uwi mo sa bahay, may sungay ka na. Nga anong wa mo magluto, kay ba mo nanimba may gikan? Unsa may among kanon? Sama, saan ka galing, ma? Galing ako sa nagsamba! Huwag ka nang magsamba sunod, ma, ha? Parang kami pang hindi nagsamba, parang may Panginoon. Because you are not consistent. Mabait ka lang sa loob, sa four corners ng simbahan. Sa mga kapitbahay mo, hindi ka na mabait. Nawalan ka na ng bait. So bakit hindi tayo consistent? Because we don't have regular confession. Sisikapin namin dito sa ministry, may pari talaga sa pagpunta ninyo para you will enjoy the sanctifying grace for free. Amen? Alam nyo, kahit bibigyan nyo pa lahat ng mga mahihirap ng bahay, you cannot receive sanctifying grace. Sanctifying grace will be given only to the sacrament of reconciliation. Naintindihan ninyo? Kaya may katekism tayo. Yung actual grace, yung pagpunta ninyo dito, actual grace po yan. Yung actual grace is temporal, come and go. Ngayon, ang sarap ng feeling. Kahapon, hindi masarap yung feeling ko. Ngayong araw na to, Sunday, very inspired. Sa sunod na Sunday, expired na. Hindi na ako magsamba, marami akong utang. Wala akong direksyon sa buhay. Galit na galit ka. No? Pero, yan po, actual grace lang po yan. Pero the sanctifying grace is greater than actual grace. It sanctifies your soul. It heals your soul. It consoles your soul. Wow! Amazing. Kaya nga, yung mga santo, laging nangungumpisal. Father, paulit-ulit lang yung kasalanan ko, Father, eh. Nahihiya na ako. Okay lang, wala ka namang hiya. Ay, hindi na ako mangumpisal, Father, paulit-ulit lang eh. Normal ba rin? Hindi yun normal. Example, kayo na niyan dito. Naliligo ba kayo ngayon? Totoo. Kayong choir, naliligo din. So bukas, hindi na kayo maliligo dahil naliligo kayo ngayon. Tama ba yan? Hindi na din ako maliligo sa sunod na linggo, Father. Then naliligo na ako ngayon. Sa sunod na buwan, Father, hindi na ako maliligo. Dahil madumihan naman ako eh. Tama ba yon? May tama ka na. So bakit araw-araw ka naliligo? Para mabango. Para hindi ka magkasakit. Personal hygiene yon. Ganun din. Huwag kang mapagod sa paghigi ng kapatawaran ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi kailanman napagod para sa iyo. Amen? Kasi Saint Isaac the Syrian, anong sabi niya? Kung kukuha ka ng mga buhangin, no? Kukunin mo sa kamay mo at itapon mo sa dagat. Yun po yung mga kasalanan mo. Tinapon mo sa dagat, nawala. Ang dagat ay simbolo sa awa ng Diyos. Ang liit ng kasalanan mo, bakit hindi ka magsisikap? The mercy of God is wide. Don't be despair. Wow! Natutuwa ba kayo? Makita kayo sa Panginoon.
Punta kayo doon. Father, akong sa. Akong sa. Akong dakong sa. Amen? Kailan ang huling pagkakataon na nag-prepare ka before going to confession? Na lahat ng kasalanan mo, kino-confess mo sa pari. No? Ang sabi ni Kristo, ang pinatawad ninyo, pinatawad ko rin. Ang hindi nyo pinatawad, ay hindi ko din pinatawad. Wow! Yung pagkapari ay galing ni Kristo. No? Kung ang pari nagbigay sa inyo ng absolusyon, maniwala kayo. Pinatawad na kayo ng Diyos. And then, hindi lang pinatawad, you receive more than forgiveness. You receive sanctifying grace, habitual grace. Wow! Ngayong araw na ito, kung nangumpisal kayo, atin lang ito ay mausapa. Labaw pa mo sang nakadao o loto. Amen? We are not deserving. We are not worthy by the sanctifying grace. But thanks be to God by His love and mercy, He give it freely to all of us. Amen? How to conquer our ignorance? Increase the sanctifying grace in your lives. So, elaborate ko yan sa sunod na araw, the graces of the given by the Lord to all of us. No? Ibibigay niya yung grasya, hindi dahil perfect ka. No? Ibibigay niya yung biyaya sa iyo, hindi dahil sumunod ka automatically sa kalooban ko. No? Why? He gave it to us because He is full of mercy and love to all of us. And it is a divine invitation. Pati mga pari, pati mga obispo, tayo lahat tinatawag to increase the sanctifying grace in our lives. Dalhin nyo yung mga pamilya ninyo. Dito, open tayo Thursday to Sunday. Sisikapin namin, kukuha kami ng pari para sa inyo. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. Kung ako lang mag-isa, mga 1 year, nung doon pa kami sa Valencia, ako magpakumpisal, ako mag-deliverance, ako mag-exercise, ako kauwi na ako sa parokya, alas 10 sa gabi. Kagabi, alas 10 na ako nakauwi. And then, nakatulog ako sa CR. Doon ako nakatulog, na-collapse dahil sa pagod. So, kaya may pari tayo para tutulong sa akin at para mabigay yung sacrament. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. No? At kung ako lang mag-isa, musamutag di katubo ini. No? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Bring your family to the grace of God. Because the grace of God only can heal your soul, not you. Only the grace of God can heal us, not us. And that's the good news. Because we are ignorant, and there is also demons continue to tempt us every moment of the day. We need His grace. And the grace of God is His own divine life. Wow! Grabe yung blessing sa Panginoon ngayon, ha? Amazing. No? So, paliog manindog ta.